Blessings mga kapatid. Kumusta ang mga pamangkin? Lalo yung mga kapamangkin sa Facebook. Kumusta naman kayo? Baka naman puro Facebook ha. Kailangan ay napakarami rin nating private and personal conversations sa mga kasambahay, kasama sa bahay, mga pamilya natin. Pero marami at mabuti rin na may blessing tayo through the internet, through the social media. Tulad nitong ating live stream. Napakahalaga na we are able to stay connected sa kabila ng mga temporary hindrances. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, inclusive, not exclusive. Mapagtanggap, hindi mapagtanggi, mapag-welcome, hindi mapagpuwera. Mark 2:13-14. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Jesus ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sa lahat ng mga commercial areas, mga roads na tinadaanan ng mga traders, sa mga pampang ng lawa na binababaan ng mga isda, may mga booth doon ng mga tax collectors. Now, the tax collectors were employees of the Roman Empire, because Israel at the time was under the Roman Empire. So yung mga tax collectors ay kinakainisan ng mga tao yan. Kasi parang representative sila ng isang occupying force. And in this case, the Roman Empire. Tapos, siyempre, sino ba naman ang enjoy magbayad ng buwis? Lalo ko yung gobyerno mo, foreign and colonial, na hindi naman talaga nagmamahal sa'yo. Pagkatapos, yung mga tao, madalas, dalang-dala sila sa mga tax collectors kasi nag-overcollect para may matirang kupit para sa sarili nila. This is the context in which Levi was working. He was a tax collector. At matapos si Jesus na magturo sa maraming tao, naglakad siya, nadaanan niya yung takilya, yung booth, yung mesa ng tax collector, nandun si Levi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin. Follow me, not go away from me." Remember, Levi was a tax collector, not a religious student or a religious master. Hindi mo aasahan na iimbitahin siya ni Jesus, pero inimbita siya sa kanya, "Follow me." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. So he got up and followed, not ignored Jesus, and not got up to go away. Maganda yung interaction nila. Click agad sila, sumunod siya. And from here on, you watch the body language. Ano ba ang ginagawa ng mga katawan nila na nagsasabi sa atin ng susunod na gagawin ng isip nila, na gagawin ng kanilang buong personalidad? Mark 2:15. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga naniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. So, napakabilis ang mga pangyayari. Kanina, pinatayo lang niya si Levi, sumunod naman yung Levi, ngayon nasa bahay na ni Levi si Jesus at may kainang nagaganap. Sino ang mga nandun? Siyempre, birds of a feather, flock together, tax collector si Levi, di mga kabarkada niyang tax collector din ang nandun at dinagdag pa mga makasalanan na sumunod kay Jesus. Meron dito very interesting angle ang storya. A very interesting flavor, if you must. Hindi asiwa yung mga so-called sinners, tax collectors, mga outcast ng lipunan, hindi sila asiwa kay Jesus. Hindi sila papalayo, sila'y papalapit. Hindi sila umiiwas, sila ay attracted to Jesus. Now, Levi opened his house to Jesus. Can you imagine that? Ang bahay ni Levi, naging sambahay. Kasi wherever Jesus is, magkakaroon ng pagsamba. Pero hindi lagi yung formal na pagsamba na iniisip ng marami sa atin. Basta nandun si Jesus, may pagsambang magaganap dyan. Madedeclare ang salita ng Diyos, magkakaroon ng pagpapala, magkakaroon ng pagsamba sa Diyos. Although not always in a ritualistic, formal way. So Jesus went to the house of Levi. Many of Levi's friends came to dinner. It must have been a very colorful scene with all of the so-called sinners
Usually naman, yung mga tinatawag ng religious people na sinners, yan yung mga masasaya, mga malakas tumawa, mga makukulay, mga masisigla, at mga totoong-totoo sa sarili, mga walang pagkukunwari, mga diretsang magsalita, at marunong magkaroon ng kasiyahan pag magkakasama. This is a Jesus event. But a Jesus event need not always be a formal religious program or ritual. So we see here the rule of nature, the law of nature. Tax collector brings tax collector. Sinners bring sinners. Sino ang hindi dadalo dito? You guessed it right. The Pharisees. Sino ang gusto mong dumalo sa event mo? Dapat itugma ang host, ang house, ang packaging. Gusto ni Jesus na makasalamuha, makasama. Gusto niyang mamahal, matanggap, malinis. Gusto niyang ma-edify, mabuo yung mga taong sinira ang buhay. Nasira ng kasalanan, nasira ng judgmentalism ng iba, nasira ng mga kabiguan, yun ang gusto niyang hanapin. Yung mga tinatawag ng mga latak, yung mga alikabok sa daan. So, paano niya yun makikita kung pupunta sa bahay ng Pharisee? So, nagpunta siya kay Levi. Kaya si Levi ang sinabi niyang, follow me. Kasi si Levi, bagamat interesado si Jesus sa kanya, interesado si Jesus sa mga kauri ni Levi. Birds of a feather flock together. Pag gusto mong kausapin ng mga Maya, pumunta ka sa bahay ng Maya, sa pugad ng Maya. Pagka gusto mong tulungan ang mga parrots, doon ka sa parrot pumunta dahil ang mga kabarkada nun, parrots din. Yan ay pwede natin gamitin na prinsipyo sa ating social life, sa ating business life, at sa ating spiritual life. Mark 2:16. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? So here are the opposites. Sa loob ng bahay, masaya siguro ang nagaganap na pagtitipon. Sa labas naman, puro pagmamanman ang ginagawa nito mga religious leaders. The religious leaders and teachers were there. Exclusivist sila. Kung sila lang ang magkakaokasyon, puwera ang sinners. Kaya takang-taka sila, bakit si Jesus nakikisalamuha, nakikipagmabutihan, nakikisangkot sa mga makasalanan. So, in other words, yung mga makasalanan na tinatawag, walang pag-asa na maimbita dito sa mga okasyon ng mga religious leaders. Wala silang pag-asa na mabati, na sila'y pakisamahan, pakitunguhan. Wala silang pag-asa. Imagine kung sino ang invited sa events ng Pharisees. So, di ba? Birds of a feather flock together. So, who will a Pharisee invite? E di kapwa Pharisee din. Imagine kung sino ang puwera. Imagine kung sino ang hindi dadalo. E di yung Jesus crowd, the sinners, the tax collectors. Hati ang mundo ng Israel noong mga panahon na yon sa mga religious at sa mga sinners. Siyempre, 99% yung sinners na yan at yung 1% yung religious na kung tutuusin at magpapakatotoo lang sinner din naman. All have sinned and fall short of the glory of God, sabi ng Bible. Mark 2:17. Narinig ito ni Jesus, kaya siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So Jesus hears the judgmental, exclusivist Pharisees. Jesus refers to the Pharisees, ironically, as healthy, as righteous, and calls the Pharisees what they think of themselves. Hindi ko sinabi ni Jesus na naparito ako para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Hindi ibig sabihin talagang matuwid na yung mga Pharisees, ha? Sinabi lang ni Jesus kung ano ang ipinalalabas ng mga Pharisees tungkol sa mga sarili nila na sila ay matuwid. Pero alam nating lahat na hindi. Ironic yung salita na yun. See the Jesus crowd. Suriin natin yung Jesus crowd.
See the crowd that Jesus wants around Him. Imagine, what events now would Jesus love to attend? Ngayon, o pagkatapos ng lockdown, pagkatapos ng quarantine, pag normal na mga bagay-bagay na pwede uling makisalamuha, ano yung mga event kaya ang gugusto ni Jesus puntahan? Event ng mga Pharisees o event ng mga tinatawag na makasalanan and tax collectors? What gatherings would Jesus really bless with His presence? Yung mga gathering na judgmental, gathering na exclusivist, gathering na self-righteous, yung kaya ang i-bless ni Jesus? Para kanino nakapackage ang events na ginagawa natin sa buhay? Para kanino ka nag-aayos ng bahay? Kung minsan may mga bahay na ang ayos ay para sa halika, pasok ka, halika, welcome ka. May mga bahay naman na pumapasok ka pa lang, sabi sa inong bahay, bagay ka ba rito? Karapat dapat ka ba pumasok dito? Pati pag-aayos natin ng bahay, may statement yan. Mga isinusuot nating damit, may statement yan. Sinasabi ba niya sa mga nakakasalubong, sa mga kasama at nasa paligid, halika, lumapit ka sa akin, lalapit ako sa iyo, maging magkaibigan tayo. O sinasabi ba ng damit mo, bagay ka bang lumapit sa akin? Hoy, 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 lalapit ka sa akin, mag-isip-isip ka, bagay ka ba? May ganung padanamit ha. May ganung mga gamit, may ganung asal, may ganung posture. Kaya ang mga tunay na mga nananalig kay Jesus at sumusunod kay Jesus, sensitive tayo dyan. Ano ang body language natin? Maiilang, masisimi, iiwas ba yung Jesus crowd? Yung mga tinatawag na sinners, tax collectors, mga outsiders, mga dukha, mga kawawa, mga mahihina? Matutuwa ba silang lumapit sa atin o mahihiya? O kaya ay masisimi at magiging hindi sila at ease? How do we package ourselves? Our events, our looks, our language. Lahat yan. Magsasabi ng, welcome ka, tax collector, welcome ka, sinner, or you are not welcome. Matthew 11:9. The Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her deeds. So si Jesus daw, ayan, kumakain, umiinom, kasama na daw ng mga makakasalanan, masiba, matakaw daw, lasenggo, kaibigan ng mga masasamang tao, ng mga tax collectors and sinners. Pero sabi, wisdom is proved right by her deeds. Ito ang tamang gawin. Ito ang dapat alagaan, the Jesus crowd. Mark 2:17. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at kung maidadagdag ko, makasalanan according to the law. Hindi naman talaga makasalanan kasi nga kinancel na ni Jesus yung law. So sino bang makasalanan? Pinatawad na niya yung mga nagawang makasalanan at tawagin makasalanan at brandan na makasalanan ng law. Pero kung wala ng law, di wala ng makasalanan. Kung pinatawad ka na sa pagkakabreak mo ng law na yon, nung effective ba yung law na yon, di wala ka na rin kasalanan. Sabi ni Jesus na parito ako upang tawagin ang mga ginawang makasalanan ng law. Dahil sa law na yan, makasalanan tuloy lahat. Naparito ako upang tawagin hindi ang mga matuwid according to themselves. In other words, matuwid lang kayo, sabi nyo. Ang Jesus events, ano mga pagtitipon na gusto nyo nandun si Jesus, pagtitipon na pinaparangalan si Jesus, pagtitipon na ipapangaral si Jesus, huwag gawing suitable for Pharisees and teachers of the law. Tapos, uncomfortable for tax collectors and sinners. Yung church kasi, most of the time, ang event natin, pang Pharisee, bagay sa teachers of the law. Pero maiilang at ayaw sumama, magiging uncomfortable ang tax collectors and sinners. So, sino ba talaga ang audience ng church? Sino ba talaga ang ating crowd? Sino ba talaga ang nais nating magkaroon ng peace of mind, ma-relax, at maging at ease sa church? Ang Pharisees and teachers of the law o ang tinatawag na Jesus crowd? Jesus came for these types. Dapat natin niyang pakaisipin. Isipin natin ito, paano natin pine-flavor ang ating mga Bible study, ang ating mga worship events, ang ating worship places,
ang ating mga prayer gathering, even the social aspect of our gatherings, paano natin yan inaayos? Yan ba ay para sa kasiyahan and comfort ng Pharisees o para sa kasiyahan and comfort ng Jesus crowd, the friends of Jesus, the tax collectors and sinners? Pag-isip-isipan. Kasi tayo ring mga Kristiyanong pamilya, pagka meron tayong mga guest sa bahay, ano bang ginagawa natin sa mga guest natin? Sila ba ay at ease kahit hindi sila church people? O parang simbahan yung loob ng church natin, nadadaig pa natin yung mga kabanalang ginagawa sa simbahan na gustong tumakbo, tumakas, lumipad ng tax collectors and sinners? Are we making our lifestyle, our events, our places attractive enough for the Jesus crowds so they would come, be at ease, and we can minister to them and love them the way Jesus did and does? Magandang pag-isip-isipan sa buhay ng church, sa buhay ng Christian families, at sa pag-handle ng mga events, they be social or business or outrightly religious events. Inclusive ba or exclusive? Learn from the Lord. God bless us all.